Once again, naimbitahan na naman tayo para sa isang launching ng isang motorcycle. Walang iba kundi ang Honda Philippines. Thank you very much Honda Philippines, at isa tayo sa nakasaksi sa bagong nilabas nilang motorcycle. Ito ay ang the all new Honda Navi 110. Mukha siyang big bike sa unang tingin, pero hindi, dahil scooter lang siya. Pero napakagaan ng kanyang handling at isa tayo sa nakapag-test ride. So mamaya pakita natin yung ating ginawang test ride dito. Kahit naulan, go pa rin tayo. At yun na nga guys, bago natin pagpatuloy ang bike review na to, ang mga specs and features, saksihan muna natin yung unveiling na ginanap sa BGC Market. Alright, once again, thank you very much Honda Philippines Incorporated. And discover how this ride lets you be who you wanna be. Well, now to give us the inside scoop, I'm thrilled to introduce someone from Honda Philippines Incorporated who will give us into the big reveal. Navi in black. Honda Navi in just the one. Make some noise for the all-new Honda Navi in Patriot Red. So, itong bike ay powered ng 109cc automatic transmission. At meron din siyang Honda Eco technology. At combine natin ang kanyang braking system o CBS. Meron siyang inverted front fork, integrated storage area, and a low seat height. So, bagay na bagay ito sa mga Pilipino dahil mababa lang ang kanyang upuan. Pagdating sa meter panel, napaka-user
friendly niya, napakadaling intindihin. Lahat ng information na kailangan mong malaman sa motorcycle na to ay makikita mo dito. So nasa taas, parting kanan, yung fuel gauge. And then sa baba, meron pa rin siyang mechanical key. At sa pinakang baba, nandun yung emblem o yung logo mismo ng Honda. And then sa gitna, makikita mo meron siyang analog na odometer meter. And then yung pinakang bilog na malaki sa gitna, so andun yung kanyang speedometer. So kulay orange yung mga needle. And then parang medyo carbon look yung pagka-plastic niya. Sa likod, meron siyang durable rear shock. Single nga lang siya, wala siyang baso o walang reserve gas tank. Okay lang kasi napakaganda naman ng laro ng motorcycle na to. Gaya ng sabi ko, na test ride natin to at naidaan natin to dun sa mga nilagay nilang mga bumps or humps. And lalong lalo na pagdating sa harapan, inverted siya guys. So ngayon lang ako nakakita sa scooter na inverted front fork. Merong cover yung pinakang sa baba niya, which is para maproteksyonan yung telescopic. So maganda yung harapan niya, maganda yung suspension. And then pagdating sa transmission, eto na guys, automatic transmission to with Eco Technology o HET. So na-mention natin, low seat height. Meron lamang siyang 762 mm. So napakababa niya guys. Kahit siguro mga 5 feet o kahit yung mga babae, kayang-kayang sakyan itong motor na to. Dahil yung ground clearance niya, okay lang din naman, 148 mm. And meron siyang fuel tank capacity na 3.5 liters. So medyo maliit siya. Okay lang yon kasi matipid naman sa gasolina ito. At meron nga pala siyang 4-stroke 2-valve SOHC air cooled. So hindi siya liquid cool, wala siyang coolant. At mas less sa maintenance. Hindi na tayo kailangan magpalit pa o mag-check ng coolant o yung level ng ating coolant. So meron siyang bore stroke na 50.0 by 55.6 mm. Compression ratio niya 9.5:1. Maximum power 5.89 kW at 7,500 RPM. Maximum torque meron 8.91 Nm or Newton meter at 5,000 RPM. Starting system niya, maganda nito, meron siyang kickstarter at meron na ring naka-ready na electric. So kahit malobat ka, meron pa ding kickstart. Hindi nga lang siya FI or fuel injection, meron siyang carb or carburetor pa rin yung kanyang fuel system. Pero ang kanyang fuel consumption ay 48.4 km based sa kanilang WMTC test. Transmission type, automatic, syempre, meron siyang belt. Suspension niya, gaya na sabi ko, telescopic, pero inverted. Suspension sa likod, monocushion, at syempre, meron siyang swing arm. Unfortunately guys, meron siyang mechanical leading trailing drum sa likod at sa harap. So, walang disc brake dito. Lahat ay drum brake. Tire size niya malaki, kaya nga sabi natin kanina, mukha siyang big bike pero hindi naman dahil 12 inches lamang yung diameter ng kanyang rim o yung mugs na tinatawag. Sa harap 12 inches, sa likod 10 inches. So mas maliit ang mugs sa likuran. Meron lapad na 90 by 90 ang harapan niya, and then sa likod mas malapad ng konti, 90 by 100. Ang maganda nito, tubeless na siya pareho. Wheelbase 1,286 mm. At ilagay natin lahat yan guys sa ating screen para nababasa nyo, nakikita nyo, pwede nyo balikan yung specification. Meron siyang carb weight na 104 kg. Yung kanyang storage, integrated storage area is nasa may, parang halos nasa may engine na siya, no? At mukha siyang electric bike kung titingnan mo, lalo na sa malayo. At pagkatapos ng kanilang promo price, magiging 58,900 na siya. Pero meron silang exclusive launch price of 55,900. So limited time offer lang yan hanggang August 31, 2025. By the way guys, meron din palang aftermarket
or meron ding genuine na accessories or pwede nyong i-set up yung mga nabi nyo. At meron tayong mga video dito para ma-visualize nyo kung ano magiging itsura ng motor nyo kapag sinet up nyo, pag pinalitan nyo ng disc brake, pinalitan nyo ng brake lever, ng cowling para magmukhang touring bike or adventure bike, nasa sa inyo. Limitless ang opportunity para set up nyo yung motor na to. Once again guys, mukha siyang big bike pero hindi. Dahil napakagaan niya at napaka-cute. Makikita nyo sa personal, napaka-cute ng motorcycle na to. At dumako na tayo sa ating test ride. Masasabi ko guys, kahit maliit lang yung test ride area, is napaka-nimble ng bike. Napakadali niyang isingit or napakadali niyang iliko. At may mga nilagay din silang mga humps. Doon natin nasabi na maganda yung suspension niya. So, harap at likod, na-enjoy ko yung suspension niya dahil siguro dahil sa lapad na rin nung gulong niya, kaya nadadagdagan yung ganda ng play ng suspension, ano. Basta nasa tama lang yung tire pressure mo. So, wala akong may bibigay sa inyong feedback pagdating sa top speed dahil hindi pa natin to na-test ride on road or sa real world experience. Wala tayo nun, nandito lang tayo natin siya na testing sa mismong likod ng stage or dito sa central part ng market. Yun nga lang, mas naging doble ingat tayo dahil basa na yung kalsada at baka tayo slide. So mas mabuti na rin yung nag-iingat. So pagdating ng panahon, pag na-invite ulit tayo, mas bigyan natin ng review itong Honda or the all new Honda Navi 110. Actually lumabas na to sa ibang bansa. Mas nauna pa sila doon about 2 to 3 years ago kung di tayo nagkakamali, ano, correct me if I'm wrong. At finally nga, nandito na, inilabas na ng Honda Philippines. So for more information, pwede nyong i-check yung website and yung official Facebook page ng Honda Philippines para sa mga karagdagang impormasyon. So yun yung ating na-experience sa grand launch nitong Honda Navi. Once again, thank you very much Honda Philippines Incorporated for inviting me para masaksihan itong launching ng kanilang Honda Navi. Alright? Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Wanna be classy? Wanna be free? Wanna be bold? Wanna be cool?